Bago ko simulan ang ating kwento, ay nais ko muna kayong batiin mga mahal na kakilabot ng isang maligayang Pasko. Sana po ang bawat pamilya ay maging masaya ngayong araw ng kapayapaan. Umpisahan na po natin ang kwento. Walang eksaktong taon, lugar ng Samar. Tahimik na naninirahan ang mag-asawang Pilo at Sela sa isang baryo ng Samar. Sila'y kilala sa kanilang kasipagan. Ngunit dahil sa kakulangan ng maayos na lupa, hirap sila sa pagtustos ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang maliit na bukirin ay mabato, matigas at bihirang mamunga ng maayos ang mga tanim na gulay. Isang araw matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, umupo si Pilo sa tabi ng ilog na malapit lamang sa kanilang bahay. Habang pinagmamasdan ang tubig na dumadaloy, napansin ni Pilo ang mga ligaw na punong saging sa gilid ng pangpang. Kahit walang nag-aalaga, ang mga puno'y mabunga at matibay sa kabila ng bagyot init ng araw. Ano kaya kung subukan kong magtanim ng saging? Bulong ni Pilo sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nagdala ng itak at sako. Muli siyang nagtungo sa lugar ng ilog kung saan niya nakita ang mga saging. Kumuha siya ng ilang punla at iniuwi ito. Pagdating niya ng bahay, ipinakita niya ito kay Sela. "Bakit saging ang naisip mo?" tanong ni Sela habang tinitignan ang mga punla. "Napansin ko kasi na kahit matigas ang lupa o masungit ang panahon, buhay pa rin ang mga ito. Kung kaya nilang mabuhay sa tabing ilog, baka sakaling mabuhay rin sila sa lupa natin." Paliwanag ni Pilo sa asawa. Bagamat may pagdududa, pumayag si Sela. Sinimulan nilang bungkalin ang kanilang lupa. Sa bawat palo ng asarol ni Pilo, ramdam ang bigat ng kanyang pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Si Sela naman ay nagdala ng tubig mula sa ilog at isa-isang dinidiligan ang mga naitanim na punla para matulungan ang mga itong mabuhay. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang umusbong ang mga punla. Sa unang pagkakataon, nakita nilang may pag-asa ang kanilang lupa. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumaki ang mga puno ng saging, hanggang dumating ang araw na ang unang bunga ng kanilang mga tanim ay maaari na nilang anihin. Sinubukan nilang magdala ng hinog na saging sa palengke upang ibenta. Agad namang naubos ang kanilang mga paninda. Nang araw na iyon ay umuwing masaya ang mag-asawa. "Sa wakas, Sela, hindi na tayo mag-aalala sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Meron na tayong mapagkukunan ng pambili sa ibang gamit dito sa bahay." "Oo nga, Pilo. Malaki ang maitutulong ng sagingan sa atin. Ang galing talaga ng mister ko. Mamaya may premyo ka sa akin." "Aba, parang maganda yata ang premyong yan. Bakit mamaya pa? Ngayon mo na ibigay." Malakas na hagalpakan ng tawa ang pinakawalan ng mag-asawa. Sa gitna ng kasiglahan ng kanilang sagingan, dumating ang isang bagong biyaya sa buhay ni Pilo at Sela. Isang umaga, habang nagtratrabaho si Pilo sa taniman, nakita niyang hindi mapakali si Sela na nasa bahay. "Pilo, parang dumating na ang oras ko," nanginginig na sabi ni Sela habang hawak ang kanyang tiyan. "Sandali lang, Sela. Tatawag ako ng kumadrona." Mabilis pinuntahan ni Pilo si Aling Cora, ang kumadrona ng baryo, at dinala ito sa kanilang bahay. Habang nasa loob ng maliit nilang kubo sina Sela at Aling Cora, si Pilo naman ay naiwan sa labas. Pabalik-balik na naglalakad habang pinipigilan ang kaba. Sa bawat oras na lumilipas, ang kanyang isip ay puno ng mga dasal. "Panginoon, bigyan niyo po ng lakas si Sela at ang aming anak.
Tulungan niyo po kami. Bulong ni Pilo. Makalipas ang ilang oras, narinig na niya ang unang iyak ng sanggol. Tumulo ang kanyang mga luha habang mabilis na pumasok sa loob ng kubo. Nakita niya si Sela. Pagod ngunit masayang hawak ang bagong silang na anak. Pilo, tignan mo ang ating munting anghel. Mahina ngunit masayang sabi ni Sela. Agad namang lumapit si Pilo at masuyong hinaplos ang maliit na muka ng sanggol. Napakagwapo niya, Sela. Anong pangalan ang ibibigay natin sa kanya? Tanong ni Pilo. Mateo, para sa biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Sagot naman ni Sela sa asawa. Ang pagdating ni Mateo ay nagbigay ng panibagong sigla kay Pilo at Sela. Habang lumalaki si Mateo, kasabay naman nito ang patuloy na pag-unlad ng kanilang sagingan. Ang bawat puno ay kanilang itinuturing na alay para sa kinabukasan ng kanilang anak. Isang araw, abala noon si Pilo sa paglilinis ng sagingan nang makarinig siya ng malalakas na sigawan ng ilang kalalakihang patungo sa maliit na ilog. Naririnig niyang pinag-uusapan ng mga yun ang isang binatang nabiktima ng isang aswang. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at mabilis na sumunod sa mga kalalakihan. Pagdating niya sa ilog, ay nakita niyang binubuhat na ng mga kalalakihan ang binatang wala ng buhay. Tad-tad ito ng malalalim na kalmot sa muka at sa iba pang bahagi ng katawan. May malaki rin itong sugat sa leeg at butas ang tiyan. Ano ang nangyari sa kanya? Pagtatanong ni Pilo. Hindi pa namin sigurado ang totoong dahilan, pare. Pero ang hinala namin ay biktima siya ng isang aswang. Tugon sa kanya ng isang kanayon. Aswang? Bakit? Meron na bang aswang sa ating lugar? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa namin sigurado. Dadalhin namin ang bangkay sa isang albularyo upang ipasuri. Siya lang ang may kakayahang makaalam kung tama ang aming hinalang aswang ang pumatay sa binatang ito. Sige paring Pilo, maiwang ka na muna. Ay siya nga pala pare, magdoble ingat lang kayo. Lalo't may kalayuan kayo sa ibang kabahayan dito sa ating baryo. Nang makalayo na ang mga kanayon, ay agad na siyang umuwi. At sa pagdating sa bahay, ay nagsara na siya ng mga bintana at pintuan. Siniguro niyang maayos ang pagkakasara ng mga ito. O Pilo, bakit ka nagsasara agad maaga pa naman? May pagtatakang tanong ni Sela. Mabuti na ang nakakasiguro tayo, Sela. Kailangan nating maging maingat, lalo't ilang buwan pa lang ang ating anak. Mabango pa siya sa mga ganong uri ng nilalang. Teka Pilo, hindi kita maunawaan. Anong mag-ingat at mabango pa ang ating anak? Ano bang pinagsasabi mo? May natagpo ang bangkay sa tabing ilog, Sela. May hinala ang ilan na kagagawan daw yun ng isang aswang. Ano? Diyos ko! Totoo ba yan, Pilo? Sa ngayon ay hinala pa lang naman. Pero magandang unahan na natin ng pag-iingat. Malapit pa naman tayo sa ilog kung saan natagpuan ang bangkay. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Pilo. Papihit-pihit ito sa higaan at panay ang silip sa labas. Lumipas naman ang gabing iyon na maayos ang lahat. Maaga siyang ginising ng asawa dahil kailangan niyang magtungo ng pamilihan. Pilo, gising na, tanghali na. Magdadala ka pa ng saging sa palengke, di ba? Ay oo nga pala. Pasensya ka na at medyo ginabi ako ng tulog. Halos magdamag akong nagmatsyag sa paligid. O siya, magalmusal ka na pala. At pag-uwi mo, idaan mo na ng gatas si Mateo. Huwag mong kalilimutan ha. Matapos makapag-almusal, ay nagtungo na si Pilo sa palengke upang i-deliver ang mga order na saging sa kanila. Aling Ibiang, narito na ho ang order niyong saging. Sige Pilo, pakibaba na lang. Ito ang bayad. Siya nga pala, mag-iingat kayo Pilo. Huwag niyong hahayaang nakabukas ang mga bintana niyo sa gabi. Alam kong nasa pinakadulo pa kayo ng baryo.
at may kalayuan sa mga kapitbahay. Maglagay kayo ng asin sa mga bintana at pintuan para hindi kayo mapasok ng aswang. Bakit ho, Aling Ibyang? Sumalakay na naman ba ang sinasabi nilang aswang? Oo, kagabi ay may nabiktima na naman. Isang dalaga. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya pinatay ang dalaga. Mabait naman pala ang aswang na yon. Anong mabait ang sinasabi mo? Ayon sa dalagang biktima ng aswang, ay hinalay daw siya nito. Ano ho? Aswang na rapist? Meron bang ganon, Aling Ibyang? Baka naman kwentong kutsero lang ang nakarating na balita sa inyo. Hindi. Ayon kasi sa dalaga, kailangan daw magparami ng aswang. Bukod kasi sa kanyang nayayanggaw, ay magpupunla siya ng kanyang magiging tagapagmana. Binantaan pa ang dalaga na oras daw ipalaglag nito ang kanyang ipinagbubuntis, ay mananagot daw siya sa aswang, pati na ang pamilya nito. Aba, ayos ah. Siya, tutuloy na ho ako at walang kasama ang mag-ina ko sa bahay. Sige ho. Sige, yung bilin ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Aho, salamat ho, Aling Ibyang. Nang gabing iyon, tahimik na ang paligid. Malamig ang hanging pumapasok sa mga siwang ng kubo. Habang natutulog sina Pilo, Sela, at ang kanilang anak na si Mateo, biglang naputol ang katahimikan. Isang kakaibang sigaw ang nagpagising kay Pilo. Nagmumula ang sigaw sa kagubatan na nasa likod lamang ng kanilang sagingan. Sa paggising ni Pilo, ay pawis na pawis ito kahit malamig ang gabi. Agad niyang inabot ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. Sela, gising! Sela, kargahin mo si Mateo. Kailangan nating maging handa. Bakit, Pilo? Anong meron? Parang may umaaligid na aswang sa paligid, Sela. Anong gagawin natin? Paano kung magpilit pumasok ang aswang? Nag-aalalang sabi ni Sela habang mahigpit na yakap ang kanilang anak. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Sagot naman ni Pilo na puno ng tapang kahit nakakaramdam ng kaba. Maya-maya lang ay biglang bumukas ng malakas ang kanilang pintuang gawa lamang sa kawayan. At lumitaw ang isang nilalang na matangkad, malaki ang pangangatawan at may matutulis na kuko. Ang mga mata nito'y kasing pula ng dugo at ang mga ngipin ay tilang ngipin ng isang mabangis na leon. Ang supremo ng aswang. Ibigay mo sa akin ang bata, sabi ng aswang sa malalim na tinig habang tumatawa ng nakakatakot. Hindi mo makukuha ang aming anak! Sigaw ni Pilo. Sabay taas ng kanyang itak. Walang takot siyang sumugod sa nilalang at buong lakas niya itong tinaga. Ngunit mabilis itong naglaho sa hangin. Sa muli nitong pagsulpot ay nasa likod na ito ni Pilo. Isang malakas na suntok ang iginawad ng aswang kay Pilo. Tumalsik si Pilo at bumalandra sa dingding. Sobrang pagkahilo ang naramdaman ni Pilo ng mga sandaling iyon, habang ang aswang ay dahan-dahan nang lumalapit kay Sela. Nakangisi ito at titig na titig sa bata. Nang akma nang kukunin ng aswang ang kanyang anak, ay sinikap niyang lumaban. Kinagat ni Sela ang kamay ng nilalang. Dahil sa ginawang iyon ng ginang, ay isang malakas na kalmot sa liig ni Sela ang ginawa ng aswang. Kahit hilo pa si Pilo, ay sinikap niyang kinuha at binuksan ang garapon ng asin at buong lakas na isinaboy sa aswang. Tinamaan iyon sa likod. Napasigaw ng malakas ang aswang habang umuusok ang likod nito. Habang hindi malaman ng aswang ang kanyang gagawin, ay sumugod si Pilo at nang akmana nitong tatagain ang nilalang, ay bigla na naman itong naglaho sa hangin.
Si Pilo naman ay nawalan na noon ng malay. Kinabukasan na nagkamalay si Pilo. Napahawak ito sa sumasakit na ulo nang marinig niya ang pag-iyak ng kanilang anak. Kahit nang hihina at medyo nahihilo, ay pinilit niyang tumayo. Nang makita niya ang kanyang mag-ina, ay naliligo ng dugo ni Sela ang anak, habang si Sela naman ay dilat ang mga mata, ngunit nakayakap ng mahigpit sa kanyang anak. Matapos makahingi ng tulong sa mga kanayon si Pilo, ay naiayos na ang burol ni Sela. Labis na kalungkutan ang kanyang nararamdaman, habang labis na galit naman sa aswang na pumatay sa asawa, ang naghihimutok sa kanyang damdamin. Nang mailibing na si Sela, ay naiwang nakatayo si Pilo sa puntod ng asawa. Isang pangako ang binitiwan nito habang karga ang kanilang anak. Sela, ipinapangako kong aalagaan ko si Mateo at hindi ko hahayaang masaktan siya kailanman. Makalipas ang maraming taon, si Mateo ay lumaki bilang isang binatang matapang at puno ng pagmamahal sa kanyang ama. Isang gabi, habang magkasalong umiinom ng tuba ang mag-ama, ay nagtanong si Mateo, "Tay, naniniwala ba kayo sa mga agimat?" Tanong ni Mateo sa kanyang ama habang sila ay magkasalong umiinom ng tuba. Kalokohan lang ang sinasabi mong agimat, Mateo. Walang katotohanan ng mga kwento tungkol sa agimat. Sagot naman ng ama, "Pero naniniwala kayo sa aswang, hindi po ba?" Oo, naniniwala ako. Dahil sila ang dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Ang mga lintik na halimaw na walang magawang mabuti sa mga tao. Ginagawa nila tayong pagkain at pampalakas ng kanilang katawan. Kung naniniwala kayong totoo ang mga aswang, ibig sabihin, totoo ang mga agimat. Dahil yun ang pwedeng panlaban sa kanila. Tama po ba? Ewan ko. Doon mo itanong kay Mang Ignacio, siya ang albularyo. Tiyak na maraming alam yon patungkol sa mga ganyang bagay. Dahil ako ay hindi naniniwala sa mga kwentong agimat. Mula nang sinubukan kong maghangad, wala naman akong napala. Oh, ibig sabihin naniniwala kayo. Kasi sinubukan nyo ang maghanap. Noon yun. Sinubukan ko ang sinasabi nilang mutya ng saging. Kabilugan ng buwan noon. Tumapat ako sa puso ng saging at nakangangang naghihintay ng babagsak na mutya. Kaso, alam mo ba ang bumagsak sa bibig ko? Bumagsak ang mutya? Anong mutya? Ipot ng ibon na nakahapon sa saging ang nasalo ko. Kaya pwede ba, Mateo? Itigil-tigil mo na yang kamumutya mo, ha? Hindi totoo ang agimat. Hindi na sinundan ni Mateo ang usapin patungkol sa aswang at agimat. Nahalata niyang medyo umiinit na naman ang ulo ng ama. Iwas kasi itong pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na nauugnay sa aswang. Sumasama kasi ang isip ni Pilo dahil naaalala nito ang pagkamatay ng asawa. Tig-isang tagay na lang tayo at tama na muna. Kailangan pa nating gumising ng maaga, bukas. At marami pa tayong dapat gawin sa sagingan. Ubusin nyo na pala ang nasa baso nyo. Kayo ang huling tagay eh. Pagsapit ng kinabukasan, Mateo, gising na, tanghali na. Halina't mag-almusal na tayo. At pagkatapos nating kumain, ay kailangan nating tibain ang 2 puno ng saging para maihatid sa palengke ang mga hinog na bunga. Tiyak naghihintay na si Aling Ibiang. Opo, tay. Babangon na ho. matapos makapag-almusal ng mag-ama, ay tinungo nila ang sagingan. Bitbit ang itak at tig-isang sako. Pagdating nila sa gitna ng sagingan, kung saan naroroon ang titibaing saging, ay laking gulat ni Pilo.
dahil nakatumba ang puno, bali-bali ang mga dahon at nasira ang ibang hinog na bunga. Anak ng tipaklong naman, sinong loko-loko ang may gawa nito? Hindi ho kaya gawa ng mga baboy ramo? Baka naligaw dito ang mga baboy ramo sa gubat. Ipagpalagay na nating naligaw ang mga baboy ramo, pero hindi nila tutumbahin ang mga puno ng saging. At kung sila man ang tutumba sa puno, dapat kinain nila ang mga bunga. Pero sa tansya ko, hindi naman ginalaw ang mga bunga ng saging. Isa pa, wala ding bakas ang mga baboy ramo. Ay naku naman, ito na nga lang ang pinagkukunan natin ng kabuhayan. Peperwisyuhin ka pa ng kung sino man. Siguro kailangan na nating magbakod ng bago, Itay. Marupok na kasi ang mga bakod, kaya madali nang mapasok ang sagingan. Tama ka anak, kahit sa pinakalikod lang na bahagi, para maharang ang mga hayop gubat na maliligaw galing sa malapit na gubat. Pero sa totoo lang, hindi ako kumbinsidong hayop ang may kagagawan nito. Eto, tignan mo. Halika. Tignan mo to. At parang dinaanan ng matatalim na kutsilyo ang mga bakas sa katawan ng saging. Oo nga no. Ano kaya ito, Itay? Gawa kaya ito ng tao o hayop? Hindi ko alam. Hayaan mo na at mamanmanan ko ang lintik na yan. Halika na. Tulungan mo na akong piliin ang mga pwede pang pakinabangan sa mga bunga para kahit papaano ay may mapakinabangan tayo. Madidismaya si Aling Ibyang nito, Itay. Asang-asa pa naman na 2 bulig ang dadalhin natin sa kanya ngayon. Hayaan mo na anak. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Aling Ibyang. Bilisan na nating ipunin ang mga mapapakinabangan para maihatid natin agad. Dahil sa pagmamadali na ng mag-ama, hindi na nila napansin ang mga patak ng dugo sa lupa. Matapos nilang makuha ang maaayos pang bunga ng saging, ay agad na silang nagtungo sa palengke. Pasensya na ho, Aling Ibyang. Hindi ho nasunod ang order niyong 2 bulig. May nangyari hong hindi maganda sa aming sagingan kagabi. Mabuti na nga lang at marami pa rin naman ang dala namin. Wala kang dapat alalahanin, Pilaw. Talagang ganyan lalo't malapit kayo sa kakahuyan, kung saan maaaring pamugaran ng mga bayakan o iba pang mababangis na hayop. Bumawi ka na lang sa susunod. Kahit papaano ay may natira pa rin sa mag-ama. At bumili na sila ng bigas at iba pang kagamitan sa bahay. Niyaya din ni Pilo ang anak upang mamili ng bagong itak. Bakit bibili na naman kayo, Itay? Maayos pa naman ang itak nyo. Mainam na ang bago at saka yung mas mahaba ang bibilhin ko ngayon para pwedeng ipanlaban sa mga hayop na naninira sa ating pananim. Habang nag-iikot ang mag-ama, ay napansin ni Mateo ang isang matandang nagtitinda ng mga iba't ibang uri ng lumang kasangkapan. Nakita ni Mateo ang nag-iisang itak sa mga paninda ng matanda. Tay, eto, mukhang maganda ang itak na ito. Sabi niya sa ama. May kamahalan ang itak na iyan, iho. Sa lahat ng aking paninda, ay yan ang pinaka-espesyal. Magkano naman ho ito, tatang? Pagtatanong ni Pilo. 150, iho. Abay kamahal naman ng itak niyong ito, tatang. Saan ba gawa ito? At parang ginto naman ang presyo ng itak niyo. Hindi lang basta ordinaryong itak yan, iho. Espesyal yan. Kahit na ho sabihing espesyal, luma na ho ito. Nang hugutin ni Pilo sa kaluban ang itak, ay nakita nitong may kalawang na ang ibang parte. Kita nyo nga't kinakalawang na. Itay, bilhin nyo na. Kung ayaw nyo, para sa akin na lang. Ako na ang bahalang magpaganda ulit sa itak. Pero Mateo, mahal ito para sa uri ng itak. Sige na, Itay. Tulong na lang din natin kay tatang. Sa karegalo nyo na sa akin. Napatingin si Pilo sa anak. Napakamot ito sa ulo. Mauubos agad ang pinagbentahan natin ng saging nito. O sige,
Ito na ang regalo ko sa iyo ha, sa darating mong kaarawan. Paalis na sana ang mag-ama nang pasimpleng pinigilan ng matanda si Mateo. Ingatan mo ang itak na yan, iho. Magagamit mo yan sa mga darating na araw. Dahil ang itak na yan ay espesyal. Habang papauwi ang mag-ama, ay nadaanan nila ang umpukan ng mga tao. Saglit silang nakiosyoso. Sumingit sila sa pagitan ng mga taong nagsisiksikang nanonood. Nakita nila ang isang lalaki at isang babae. Ang nooy nakahandusay sa lupa. Tirik parehas ang mga mata at halos humiwalay ang pambabang bahagi ng kanilang katawan dahil sa labis na pagkawakwak ng kanilang mga tiyan. Dinig nila ang mga bulungan ng mga tao. Ibinibintang ang brutal na pagpaslang sa isang aswang. Tara na, Mateo. Umuwi na tayo. Wika ni Pilo. Habang sila ay naglalakad, totoo kayang aswang ang may kagagawan nun, Tay? Sa itsura ng pagkamatay ng dalawa, ay hindi malayong aswang nga ang may gawa. Ganyan din ang nangyari sa iyong ina nang paslangin siya ng hayop na halimaw na yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura niya, Mateo. Sa oras na muli ko siyang makaharap, ay papatayin ko siya. Nang makauwi na ang mag-ama at matapos na nila ang kanilang gawain sa bahay, ay hinarap naman ni Mateo ang nabili nilang itak. Matyaga niya itong hinasa. Habang nagtatagal, ang mga nakakapit na kalawang ay unti-unti nang naaalis. Lumalabas na ang magandang kalidad ng itak. Unti-unti na ring lumilitaw ang mga letrang nakaukit sa itak na iyon. Nang matapos niya na itong malinis, ay kita niya ang kagandahan ng kalidad ng itak. Bukod sa nakaukit na mga letra, ay may kakaiba iyong kinang. Itay! Tay! Tignan niyo ang nabili nating itak. Aba, oo nga. Maganda pala ang lintik na yan. Saka tignan niyo, may mga nakaukit na letra sa itak. Sinuri ni Pilo ang mga nakaukit doon. Parang isang klase ito ng dasal. Pero mahirap basahin at intindihin. Nakasalin ito sa salitang Latin. Mukhang sandata ito ng mga sinaunang mandirigma. O yan, iingatan mo yan dahil yan na ang regalo ko sa iyo. Oho, Itay. Salamat ho. Nang gabing iyon, ay nakita ni Mateo na kinuha ni Pilo ang kanyang itak at tumungo ito sa pintuan. Akma nang bubuksan ni Pilo ang pinto nang tanungin siya ng anak. Saan kayo pupunta, Itay? Susubukan kong abangan ang sumisira sa ating tanim. Kailangang sa maagang panahon ay masupil na ang lintik na yon. Dahil kung hindi, baka mauwi sa wala ang lahat ng hirap namin ng iyong ina. Ang sagingan na lang ang tangi naming maiiwan sa iyo. Paano kung hindi bayakan o baboy ramo yun, Itay? At isa palang aswang. Baka mapahamak kayo. Sandali at sasamahan ko kayo. Huwag na. Huwag ka nang lalabas ng bahay, Mateo. Ako na ang bahala sa bayakan at mas makakakilos ako kung wala akong ibang iintindihin. Maliwanag ba? Oho, Itay. Basta't mag-iingat pala kayo. At tawagin niyo ako kung kailangan niyo ang tulong. Tinungo ni Pilo ang may kadilimang sagingan. Sa lugar kung saan ang mga bungang saging ay nagbibigay ng mabangong halimuyak ng pagkahinog na gustong-gusto ng mga panggabing hayop. Pagdating ni Pilo sa lugar, ay isang figura ang kanyang inabutan. Isang figura ng nakatalikod na lalaki. Kahit konting liwanag lang ng buwan ang sumisilip, ay naaaninag pa rin niya ang kabuuan ng lalaking iyon. May mahaba at puti itong buhok. May bahid ng dugo ang mga braso at hita, at tila may kung anong kinakain. Sa likuran ng lalaki, ay napansin niyang may malaki itong peklat na pinanggalingan ng pagkasunog. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba
sa nakitang peklat ng lalaking nakatalikod pa sa kanya ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maisip ni Pilo ang malagim na pangyayari sa kanilang tahanan. Lintik ka! Ikaw ang halimaw na pumatay kay Sela. Ngayon, pati kabuhayan namin sisirain mo na naman. Sigaw ni Pilo habang humakbang siyang palapit sa lalaking iyon. Dahan-dahang lumingon sa kanya ang lalaki. Napahinto si Pilo nang makita ang itsura nito. Isang lalaking namumula ang mga mata at may matutulis na mga ngipin ang lumantad sa kanyang mga mata, na siyang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Mas mabangis ang itsura nito kumpara ng una niya itong makaharap. Anong klase kang aswang? Agad na tumayo ang lalaki at humarap ito kay Pilo nang may kakaibang ngiti. Sa isang kamay nito ay hawak pa ang isang sanggol na halos maubos na ng nilalang. Umakyat ang kakaibang takot sa buong katawan ni Pilo. Huwag kang lalapit. Tatagain kita. Ngunit ang nilalang ay nag-umpisang humakbang palapit sa kanya. Ang angil nito'y tulad sa mabangis na tigre at malaking kobra. Sa pag-atras ni Pilo ay sinabayan niya ng mabilis na pagtakbo. Ngunit ang aswang ay mas mabilis sa kanya. Sa isang iglap ay sumulpot itong bigla sa kanyang harapan. Nakaamba ang matutulis nitong kuko at handa nang ibigay sa lalaki ang kamatayan. Mateo! Tulong anak! Sigaw ni Pilo. Ngunit hindi na niya iyon nasundan dahil mabilis na siyang dinaluhong ng nilalang at agad siyang sinakal nito. Ramdam ni Pilo ang bahagyang pagbaon ng matutulis na kuko ng aswang sa kanyang leeg. Natatandaan kita, lalaki. Ikaw ang dahilan ng muntikan ko ng kamatayan dahil sa pagsaboy mo ng asin sa aking likuran. Kung inaakala mong nagwagi ka sa una nating pagkikita, ngayon, sisiguruhin ko sa iyo na wala ka ng kawala sa ibibigay kong kamatayan. Gumalaw ang kamay ni Pilo at nagawa niyang mataga ang aswang sa pisngi. Gulat na nabitiwan siya ng nilalang. Sinamantala naman ni Pilo ang pagkakataon. Muli siyang tumakbo habang humihingi ng tulong. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na lumalabas ng malakas. Halos tanaw na ni Pilo ang kanilang bahay nang muling humarang ang galit na supremo ng aswang. Papatayin kitang halimaw ka! Sigaw ni Pilo sa kanyang isip at hinigpitan niya ang hawak sa itak at iwinasiwas niya ito. Mabilis na umilag ang aswang at isang malakas na kalmot sa leeg ng lalaki ang pinakawalan nito. Nanlaki ang mga mata ni Pilo. Nabitiwan niya ang itak at agad na sinapo ang leeg upang pigilan ang pagsirit ng dugo. Ngumiti ang nilalang na halos umabot sa magkabila nitong tenga ang buka ng kanyang bunganga. Lumabas ang kanyang matutulis na ngipin na kumislap pa ng masinagan ng liwanag ng buwan. Sinipa ng nilalang si Pilo at napahiga siya sa lupa. Naisin man ni Pilong lumaban ay hindi na niya magawa nang ibabawan siya ng aswang at simulang hiwain ng matutulis na kuko ang kanyang tiyan. Ramdam ni Pilo ang matinding sakit, ngunit hindi na niya magawang makalaban. Nang umpisahang halukayin ng nilalang ang kanyang lamang loob, ay binawian na ng buhay si Pilo. Samantala, sa kanilang bahay ay hindi namalayan ni Mateo na nakatulugan na niya ang paghihintay sa ama. Mataas na ang sikat ng araw nang siya ay magising. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay nilingon niya ang higaan ng ama. Nakita niyang hindi man lang iyon nagalaw
Agad siyang napabangon at hinanap ang ama. Nagtungo siya sa kusina, ngunit wala doon si Pilo. Imposible namang sa sagingan natulog si Itay. May pag-aalalang wika ni Mateo. Ganun pa man, ay sinubukan niyang hanapin ang ama sa sagingan. Mabilis ang ginawa niyang paglalakad habang ang kanyang puso ay mabilis ding tumitibok. Kung ano-anong nakakatakot na senaryo ang naglalaro sa kanyang isip habang papalapit siya ng papalapit sa taniman nila ng saging. Isang lugar sa sagingan ang nakita niyang magulo. Maraming baling dahon at bahagyang nakatabingi ang mga puno. Ang kaba niya sa dibdib ay pumipigil sa kanyang paghinga habang iginagala sa paligid ang kanyang paningin. Ilang sandali pa at napahinto si Mateo sa paglalakad. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig nang makita ang ama na wala ng buhay. Kasabay ng pagdadalamhati ni Mateo ay ang pagdadalamhati rin ng mga magulang ng sanggol na kinakain ng aswang ng gabing iyon. Ang pamunuan ng barangay ay naglunsad na ng malawakang pagroronda sa gabi. Armado ng sibat at itak ang mga tanod at ilang kalalakihang sumali sa ronda. Iniikot nila ang baryo pagsapit ng gabi. Ngunit ang ronda ay hindi rin tumagal. Dahil isa-isang nabibiktima ng aswang ang bawat kasapi ng ronda. Doon nagpasya ang kapitan na ipahinto ang ginagawang pagroronda sa baryo. Pansamantala nating ititigil ang ronda, mga kanayon. Matinik ang aswang. Kailangan nating mag-isip ng ibang alternatibong paraan upang ito ay mahuli. Wika ng kapitan sa isinagawa nitong pagpupulong. Nasinang-ayunan naman ng mga taga-baryo, lalo na ang mga kababaihang may mga asawang sumali sa programa. Lumipas na ang ilang buwan. Malungkot pa rin si Mateo. Ang galit sa kanyang puso ay hindi nawawala. Ang paghihiganti ay laging nasa kanyang isipan. Bumubuo siya ng magandang plano kung papaano niya huhulihin at tatalunin ang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Isang gabing kabilugan ng buwan, nakaupo si Mateo sa harap ng kanilang bahay at nakatingala sa kalawakan. Pinagmamasdan ang mga kumukuti-kutitap na bituin habang humihiling ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang mapansin niya ang isang sinag na nagmumula sa buwan. Nakatutok iyon sa isang puno ng saging na kalalabas pa lang ang bulaklak. Biglang pumasok sa kanyang isip ang alamat ng mutya ng saging. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Maaaring nagkakamali lang si Itay sa kanyang paniniwala patungkol sa mga agimat. Bulong ng binata sa kanyang isip. Bit-bit ang itak na iniregalo sa kanya ng ama. Ay nilapitan niya ang puno ng saging. Matagal niya iyong pinagmasdan. Pansin niya ang mga alitap-tap na umiikot-ikot sa puso ng saging. Tila mga lambanang sumasayaw sa maliwanag na sinag ng buwan. Hindi nagtagal ay nakita niya ang unti-unting pagbuka ng puso. At sa pinakadulo ay lumitaw ang makinang na likido. Ito na yata ang sinasabi nilang mutya. Kailangan ko itong saluhin ng aking bibig at mabilis ko siyang lulunukin. Bulong ni Mateo. Lumapit ang binata at ibinuka niya ng malawak ang bibig. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng nagliliwanag na likido. Siniguro niyang masasalo niya ito. Bumagsak ang likido sa kanyang bibig at agad niya itong nilunok. Ramdam niya ang pagpasok ng likidong iyon sa kanyang lalamunan. Ngunit bigla siyang nahirapang huminga. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis at kasunod nito ang kanyang pagkahilo. Naupo si Mateo
at pilit na hinahabol ang paghinga. Lumipas ang ilang minuto, ay bumalik na ito sa normal. Nagulat ang binata nang biglang nag-iba ang kanyang paligid. Ang mga dating puno ng saging ay biglang naging mga halimaw sa kanyang paningin. Nakangiti sa kanya habang ang mga mata ay nanlilisik at namumula. Isa sa mga ito ang nagsalita. "Patunayan mo sa amin na karapat-dapat kang mag-alaga sa kapangyarihang yan, binata. Kailangan mo kaming talunin sa isang labanan dahil babawiin namin sa iyo ang mutya ng saging." Wika ng isang nilalang na nakasuot ng kulay puting kasuotan at nagniningning sa liwanag ang kabuuan ng katawan. Sa narinig ng binata ay humigpit ang hawak niya sa itak. Inihanda ang sarili sa isang laban upang maipagtanggol ang mutya na ngayon ay dumadaloy na sa kanyang sistema. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga nakakatakot na halimaw na ngayon lang niya nakita. Nagsimula ang laban. Mabibilis at maliliksi ang kanyang kalaban, ngunit kaya niya itong sabayan. Lumilipad sa ere ang bawat parte ng katawan ng mga halimaw na nagtatangkang agawin sa kanya ang mutya. Hindi naman nagtagal ay huminto na ang ibang nilalang sa ginagawa nilang pagsugod sa binata. Muling nagwika ang lalaking nakasuot ng kulay puting kasuotan. "Binabati ka namin, binata, sa iyong tagumpay. Pinatunayan mo sa amin na karapat-dapat kang mangalaga sa mutya. Ingatan mo ang iyong kapangyarihan at huwag mong gagamitin sa kasamaan. Ang kapangyarihan ay gamitin mo sa pagtulong at huwag sa pang-aabuso." Wika ng lalaking iyon at unti-unti nang naglaho sa dilim ang mga ito. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Mateo. Ang kanyang paningin ay umiikot hanggang sa mawalan siya ng malay tao. Pagsapit ng kinabukasan ay nagising ang binata. Nang igala niya ang kanyang paningin, ay ginulat siya ng napakaraming puno ng saging na nakatumba. Tumayo si Mateo. Sapo ang sumasakit niyang ulo. Paggewang-gewang itong naglakad pa uwi ng bahay. Anong nangyayari sa akin? Bakit sobrang sakit ng aking ulo? Wika noon ng binata. Sa pagsapit ng gabi, ay inapoy naman siya ng lagnat. Ang kanyang mga kalamnan ay kumikirot sa hindi niya malamang kadahilanan. Ang kanyang tenga ay masakit at ang kanyang mga mata ay hirap niyang imulat. Sa pagkakataong iyon, ay muling nawalan ng malay ang binata at nang siya ay magkamalay, ay maliwanag ng muli ang paligid. Ang mga sakit na kanyang nararamdaman kagabi ay bigla na lamang naglaho at napakagaan na ng kanyang pakiramdam. Bumangon siya sa pagkakahiga at naupo sa gilid ng papag. Totoo kayang nakuha ko ang mutya ng saging? O isang panaginip lang ang lahat ng aking naranasan? Isa lang ang paraan para malaman ko ang katotohanan. Susubukan kong patumbahin ang pinakamalaking puno ng saging. Kung magagawa kong mapatumba iyon sa isang suntok lamang, ay totoong nasa akin na nga ang mutya. Nagtungo ang binata sa sagingan. Habang naglalakad, ay napapatingin si Mateo sa napakaraming saging na nakatumba. Gawa ko ba ang lahat ng ito? Hindi kaya mga puno lang ng saging ang nakalaban ko ng gabing iyon? Tanong niya sa sarili. Pumili na siya ng pinakamatabang puno ng saging at isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Laking gulat ng binata nang magawa niyang mapatumba sa isang suntok lamang ang malaking puno ng saging. Sumilay ang isang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Totoo nga ang lahat. Tangan ko na nga ang mutya ng saging. Humanda ka ngayong aswang ka. At sa oras na mag-krus ang ating landas, ay hindi na kita bubuhayin.
Itay, inay, maipaghihiganti ko na ang inyong pagkamatay. Isang araw, galing sa pangunguha ng panggatong si Mateo, nang maisipan niyang magpahinga sa silong ng isang matandang puno ng mangga. Habang siya'y nakaupong nagpapahinga, isang lalaki ang may dalang bayong ang umagaw sa kanyang pansin. Nakasalakot ito at balot na balot ang katawan sa mahabang damit. Nakasuot din ito ng salamin na may kulay. Hanip din ang lalaking yun Parang anak ng mayaman at halos ayaw masunog sa araw ang balat. Natatawang bulong ni Mateo. Nang biglang matuon ang kanyang pansin sa bayong na bitbit ng lalaki. Nakita niya ang nakalabas na buntot ng malaking isda. Habang tumutulo ang sariwang dugo mula sa bayong, kumabog ang kanyang dibdib at nakaramdam siya ng kakaiba. Sobrang laki naman yata ng dala nitong isda. Parang kakaiba ang kulay ng tumutulong dugo mula sa kanyang bayong. Parang may hindi tama sa lalaking yon. Nadagdagan pa ang hinala ng binata nang makita niyang pumasok sa kakahuyan ang lalaki. Anong gagawin niya sa kakahuyan? Sa tagal ko nang nag-iikot sa kakahuyan, ay wala akong nakikitang bahay. Imposibleng doon siya nakatira. Teka, masundan nga ang lalaking ito. Naghinala si Mateo. Sa isip niya ay baka ang lalaking ito na ang aswang na matagal na niyang nais paghigantihan. Ngunit kailangan niya ng sapat na ebidensya. Nagpatuloy siya sa pagsunod. Maingat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Iniiwasan niyang makagawa ng kahit konting ingay. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita niyang nawala ang lalaki sa pagitan ng magkatabing puno. Tama nga ang aking kutob na hindi siya pangkaraniwang tao. Maaaring siya na nga ang aswang na naghahasik ng lagim dito sa baryo. Humanda ka sa akin ngayon at malilintikan ka sa akin. Sinubukan niyang dumaan sa pagitan ng dalawang kahoy at laking gulat niya nang magbago ang kanyang kapaligiran. Ang dating mga punong masisigla ay naging mga tuyot at animo mga halimaw na nakatayo sa magkabilang gilid ng makitid na daan. Sa patuloy niyang paglalakad ay nakita niya ang nag-iisang kubo. Maingat siyang lumapit sa kubong iyon. Naaamoy ni Mateo ang napakabahong amoy na dala ng maalinsangang hangin. Kita rin niya sa paligid ng kubo ang nagkalat na buto ng mga hayop at tao. Naghanap siya ng siwang sa dingding. Mula sa siwang na kanyang nakita ay sumilip siya. Kitang-kita niya nang ilabas ng lalaki ang laman ng bayong. Ang nakita niyang isda kanina, ngayon ay isa ng bata. Pang-ilang araw ko din ang malusog na batang ito. Masayang wika ng nilalang. Nag-alab ang galit ni Mateo. Mabilis na siyang umikot at tinungo niya ang pintuan ng kubo at isang malakas na pagsipa ang kanyang ginawa. Dahilan upang magulat ang aswang. Sino kang pangahas na lalaki? At paano ka nakapasok sa aking mundo? Sigaw ng nabiglang nilalang. Tapos na ang maliligayang araw mo, impakto. Papatayin kita. Ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin yan. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon, lalaki? Nasa teritoryo kita. At ang sino mang pumasok sa aking kaharian ay hindi na makakalabas pa ng buhay. Hinugot ng binata ang kanyang itak at mabilis niyang sinugod ang lalaki. Agad namang nagbago ang anyo ng Supremo at naging mabangis na halimaw ito. Nagpakawala si Mateo ng malakas na pagtaga. Ngunit sa isang iglap ay naglahong parang bula sa kanyang harapan ang aswang. Lumabas ka! Magpakita ka!
Kung inaakala mong matatalo mo ang isang supremong tulad ko, ay nagkakamali ka, tao. Wika ng nilalang na sa pagkakataong iyon ay tinig lamang niya ang naririnig ni Mateo. Mula sa likuran ni Mateo ay isang pagkalmot ng hindi nakikitang kalaban ang biglang nagpatalsik sa kanya. "Lumantad ka at harapin mo ko!" Sigaw ni Mateo. "Dito ka na magtatapos, lalaki. At sa oras na mapaslang kita, ay gagawin kong pagkain ang iyong matipunong pangangatawan." Sa pagkakataong iyon, ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at ginamit niya ang talas ng kanyang pandinig at pakiramdam, isang katangian na ipinagkaloob sa kanya ng tangan niyang mutya. Mula sa kanyang likuran ay naramdaman ni Mateo ang papalapit na yabag ng katunggaling nilalang. Hindi siya kumilos at hinintay na makalapit ito sa kanya. Nang sa palagay ni Mateo na maaabot na ng kanyang itak ang aswang, ay isang malakas na pagwasiwas sa itak ang kanyang pinakawalan. Isang malakas na atungal ang pumailan lang sa tahimik na kapaligiran. At mula sa isang sulok ng bahay ay biglang lumitaw ang aswang habang hawak nito ang isa niyang braso na tumutulo ang dugo. "Paano mo nagawa yon, binata? Napaka-imposibleng maramdaman mo ng ganong kadali ang aking presensya." "Kahit kailan, hindi makakapagtago ang kasamaan sa kabutihan." Wika ni Mateo at mabilis na niyang sinugod ang nilalang. Mabilis ding umiwas ang aswang. Ngunit sa mabilis na mga mata ni Mateo ay nabasa niya ang galaw ng nilalang. Mabilis lumihis patungo sa direksyon ng umiwas na nilalang si Mateo. Pagdikit ng binata sa aswang, ay itinarak niya ang hawak niyang itak at tumusok iyon sa dibdib ng aswang. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi napuruhan ng binata ang puso ng nilalang. Malakas siyang sinuntok ng Supremo. Napaatras si Mateo pero nanatili siyang nakatindig. "Anong klase kang tao? Pambihira ang iyong lakas!" Wika ng aswang habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa binata. Muling umatake si Mateo. Nang akma niyang tatagain ang aswang, ay biglang nagbago ang kaanyuhan nito. "Huwag, anak! Maawa ka sa akin! Kaya mo bang paslangin ang sarili mong ama?" Natigilan ang binata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. "Hindi ikaw ang ama ko. Hindi ka totoo." "Pagmasdan mo akong mabuti, anak. Ako ito, ang iyong ama." "Hindi mo ako malilinlang. Matagal nang patay ang aking ama. Sige, sasakyan ko ang panlilinlang mo." Bulong ni Mateo sa kanyang isip. Nagkunwari ang binata na nahulog siya sa panlilinlang ng halimaw. Ibinaba niya ang nakaamba niyang kamay at lumapit sa nagpapanggap na ama. Niyakap niya ito. Samantala, ang Supremo naman ng aswang ay ngumiti. Buong akala nito ay nahulog sa kanyang patibong si Mateo. Marahan nitong ibinuka ang kanyang bibig at inilabas ang nagtutulisang mga ngipin. Nang akma na niyang kakagatin sa leeg ang binata, ay bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa paglayo ni Mateo sa aswang, ay naiwang nakatarak sa dibdib nito ang itak ni Mateo. Direkta iyong tumusok sa kanyang puso. "Hindi mo ako kayang linlangin, halimaw.
Nasa panig ko ang kabutihan. Hayop kang lalaki ka! Ah! Biglang nagliwanag ang mga nakaukit na letra sa itak ni Mateo. Tila bagang gumagapang sa buong katawan ng supremong aswang. Ang katawan ng halimaw ay nag-umpisang mabitak at mula doon ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag hanggang sa ito ay bigla na lamang sumabog at liparin ng hangin ang maliliit na piraso ng naabo nitong katawan. Lumabas si Mateo sa lugar na iyon ng aswang. At bago niya tuluyang lisanin ang kakahuyan, ay pinutol niya ang magkatabing puno, kung saan niya natagpuan ang portal papasok sa mundo ng supremong aswang. Matapos magapi ni Mateo ang aswang, ay nagtungo siya sa sementeryo ng baryo. Itay, inay, naipaghiganti ko na kayo. Napuksa ko na ang aswang na pumaslang sa inyo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil simula ngayon, ay patuloy kong tutugisin ang mga nilalang ng dilim. Marami pong salamat sa pakikinig, mga mahal na kakilabot. Hiling ko po ang inyong kaligtasan at masayang Pasko. Mag-iingat po tayo. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Merry Christmas and shoutout po sa lahat ng ating subscribers at silent listeners. Merry Christmas and shoutout din po kina Kakilabot, Carmelita Pruna from Dubai. Salamat po. Mary Coyones from Bahrain. Salamat po. Milagrosa Luke from Hong Kong. Thank you po. Emmanuel Escobel from Laguna. Thank you po. Elsa Gonzalez from China. Salamat po. Edelberto Balanlay from Talolora, Palapag, Northern Samar. Thank you po. Bioli Liharso. Salamat po. Belinda Nier. Thank you po. Henry Bailon from Saipan. Thank you po. Sherwin Mamawi from Talavera, Nueva Ecija. Salamat po. Emil Bautista. Thank you po. Val Dayot. Salamat po. Feli Rivera Raimundo. Thank you po. Charlene Gumansing from Muscat, Oman. Salamat po. Miriam Leibelt. Salamat po. Tita Sereno. Thank you po, ma'am. Asili Gumban. Thank you po. Ellen Quijano. Salamat po. Joel Di Guzman. Salamat po. Marlon Candelario. Thank you po. Nida Kiambao. Thank you po. Corazon Clemente. Salamat po. Erica Tijano. Thank you po. Honey Bang Vlogs from Kuwait. Thank you po. Emiliano Rapples. Salamat po. Ricky Manalo. Thank you po. Jo Marie Nabor. Salamat po. Jane. Salamat po. Anaseto Venas. Thank you po. Edwin Rigudo. Thank you po. Cherry Mukbang. Salamat po. Evelyn Balse. Salamat po. Enday Samonte. Thank you po. Edgar Pilar. Salamat po. Bong Bitco. Thank you po. Ryan Plasencia. Salamat po. Gilbert Infano. Thank you po. And Edgar Abasolo. Marami pong salamat. Maraming salamat po, mga kakilabot, sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Sana po ay mas lumaki pa po ang ating bilang sa ating community. Kita-kita po tayo sa susunod po nating kwento. God bless po sa lahat. Amen.